Powerful ng Bible verse na to. Listen. I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Anong ginagawa mo ngayon? Occupied ka na ba masyado sa pagpapayaman mo, sa business mo, sa career, sa mga bisyo, sa happy-happy na happenings mo, to the point na wala ka ng time sa Diyos? Let me tell you this. One day, you will die. Your title, your wealth, your money, everything, it will not matter. Gone. As in, wala. Kilala ka nga ng buong mundo. Kung hindi ka naman kilala ni Jesus, then you have nothing. Sobrang lakas ng impact ng Bible verse na to dahil I see someone dito sa social media, very famous siya. Mayaman din, sobrang yaman din, no? He doesn't believe in God, pero bukod doon, nilalait niya ang Diyos, minamak niya ang Diyos. I don't believe in your sky daddy. So he doesn't believe in God, but minamak niya ang Diyos. So it doesn't make sense, diba? Kung hindi ka naniniwala na may Diyos, bakit mo nilalait ang Diyos? Ito yung nakikita kong problema sa mga rich people, no? Hindi lahat, dahil may mga mayayaman na Kristiyano talaga. Most of rich people na hindi naniniwala sa Diyos, blinded sila ng kayamanan nila. Na sa tingin nila, lahat ng kailangan nila, meron na sila. Kaya hindi na nila kailangan maniwala sa Diyos. Sobrang blinded sila ng kayamanan nila. Nagiging Diyos na nila yung pera nila. Na they think na lahat ng kailangan nila sa buhay, meron na sila. Hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Or meron din naman na nakakalimot lang. No? Naniniwala na may Diyos, pero nakakalimot na sa Diyos. Sa sobrang busy ng buhay sa pagpapayaman. Wala pong problema sa pag-iipon ng pera. Para sa future nyo, sa family ninyo. Pero kung yan ay nagiging hindrance na makausap nyo ang Diyos, magkaroon ng personal time with God, naku po, nagiging Diyos nyo na yung pera. At alam nyo, isa yan sa sign ng end times na yung mga tao talagang mag-ipon ng pera. Kumbaga parang mauubusan sila ng kayamanan dito sa mundo. Kung mas pinaprioritize nyo na yung pagpapayaman nyo kaysa sa Diyos, idolatry na yan. You are making your money your God. At papasok na rin dyan yung contentment. Sabi sa 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Kung nagagamit nyo po ang yaman nyo to glorify God for His kingdom, then that's good po, no? Pero kung tayo'y nag-iipon lang ng pera para sa pansariling interest natin, para magawa yung mga vision natin, then that's wrong. Don't ruin your lives para lang makuha yung kayamanan dito sa mundo. Dahil ang kayamanan dito, sabi sa Bible, nabubulok, nananakaw. Ang kayamanan sa langit, hindi nananakaw, hindi nabubulok, eternal. And sabi sa verse 8, but if we have food and clothing, with this, we will be content. Sobrang powerful ng mga verses na to. Dito na papasok yung contentment. Kontento na ba tayo sa damit at pagkain na nakakain natin araw-araw? Most of us kasi, ang sagot hindi. But dito sinasabi sa verse na to na wala tayong madadala. Dahil one day, mamamatay tayong lahat. So bakit tayo gagawa ng kasamaan para lang makuha lahat ng kayamanan sa mundo? Dumating tayo dito ng hubot-hubad. As in, walang power, walang possession, walang kahit na ano. Taalis tayo in the same way. So this is just a reminder for you na baka nawawalan ka na ng time or baka hindi ka naniniwala sa Diyos. Dahil nasa iyo na lahat. Sobrang yaman mo, sobrang famous mo. But your fame and your wealth will not matter sa araw ng kamatayan. I pray na you have time to step back at magnilay-nilay na, oo nga no, bakit ako nandito? What is my purpose? Saan ako pupunta kapag namatay ako? The Bible has an answer. Jesus said He will give you eternal life if you will put your faith and trust in Him sa Kanyang finished work sa cross. So don't be blinded by your money, by your fame, your title. It will not matter one day. If you have God in your life, you have everything you need.